Magandang araw po mga kaibigan. Nardo po kayo sa Spiritual Dialogue with Father Udon de Castro. Dito pa rin sa Ang Munting Bayan ng Diyos, ang Cariana Lay Monastic Community. Bago po namin ibigay sa inyo ang aming Spiritual Father, Sister Tachi. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan po ang aming Spiritual Father, Father Udon de Castro. Father? Magandang araw sa inyong lahat. Ipagpapatuloy ngayon natin ang ating pinag-uusapan. Ang titulo ay Ang Sanhi ng Kaguluhan na nangyayari sa Simbahan Katolika ngayon. At ang ginagawa natin ngayon ay pinag-uusapan natin lahat yung mga sanhi ng kaguluhan upang maayos natin ang tama. Opo. Pag inayos natin ito, ang ating pag-aayos ay magiging depende sa mga turo ni Jesucristo na galing sa banal na kasulatan at sa mga kasulatan ng mga ama ng simbahan at tinatawag nating tradisyon ng Simbahan Katolika. Opo. Ang unang sanhi ng kaguluhan sa Simbahan Katolika ngayon ay sapagkat yung mga dapat magturo sa atin, hindi tayo tinuturuan ng tama. Ang dapat magturo sa atin ay mga obispo at mga pare. Ngunit napunan natin na yung karamihan ng mga obispo na dapat magturo at yung mga pare na dapat magturo, hindi lang tayo hindi tinuturuan, kung hindi tinuturuan tayo ng mali. Meron namang obispo na nagtuturo ng tama at meron namang pare na nagtuturo ng tama. Ngunit karamihan sa kanila, hindi na nagtuturo pero mali pa yung kanilang konting tinuturo. Father, baka ho mayroong magtanong kung ano yung mga maling itinuturo at kung ano naman yung dapat na ituro sa amin. Paano po yan? Ang dapat ituro sa atin, sabi nga ni Jesucristo mismo, ay yung mga utos ni Jesucristo. Ang unang dapat ituro sa atin ay yung mga utos ng Diyos Ama na tinuro sa atin sa lumang tipan. Opo. At ang susunod ang dapat ituro sa atin ay yung mga utos ni Kristo ayon sa bagong tipan. Ngayon, sa tanong mo, Brother Lodi, ano bang mga maling turo ko minsan na sinasabi sa atin? Puntahan natin sa Amerika sandali. Opo. Merong bagong obispo ron, ang pangalan ay Father Garon. Opo. Kilalang obispo yun sapagkat meron marami siyang mga video. Opo. At meron ngayon tayo mga video niya, ang titulo ay Teachings ng Catholic Faith. Kaya maganda, hindi ba? Ngayon, itong video niya na ito, ang titulo ay The Catholic Faith, tama naman lahat. Sabi ko nga, meron tayong kopya at tama yung mga sinasabi niya. Opo. Ngunit recently, nung naging obispo siya, ang tinuturo niya ay wala raw impyerno. O kaya raw mga tao na makasalanan ay hindi pupunta sa impyerno. Ba, mabigat po yan, Father. Hindi lang mabigat, talagang mali, hindi ba? Opo, opo. At ang huling sinabi niya ay yung dapat daw tignan natin yung mga kasulatan ni Martin Luther na isa sa malaking heretic o heresiarch ang tawag natin doon sa Simbahan Katolika. Talagang malaking mga pagkakamali ni Martin Luther, pero sabi ni Bishop Garon, dapat daw natin basahin siya sapagkat ang tawag sa kanya ni Father or Bishop Garon ay he's a mystic of grace. Mystic of grace. Dapat ang pangalan niya heretic of grace. Sapagkat ang pinakamahusay na nagsulat tungkol sa grasya ay si St. Augustine. Opo. At si Martin Luther was an Augustinian. Opo. Dapat hindi siya nakamali tungkol sa doktrina ng grasya. Pero doon ang kanyang malaking pagkakamali.
sa doktrina ng grasya. Bakit? Ano po ang paliwanag niya tungkol sa grasya ng Panginoon? Ang kanyang paliwanag ay tinatawag natin yung Pelagian heresy, na hindi talaga natin kailangan yung grasya sapagkat yung tao, kayang-kaya niyang gawin ang kanyang kagustuhan at kayang-kaya niyang iligtas ang kanyang sariling kaluluwa. Naku po. Sister? Actually, Father, marami makakagusto nun, ano? Gawin ang sariling kagustuhan at pupunta pa sa langit. Ganon talaga, kaya malilito talaga mga Katoliko. Sapagkat ito ay nanggaling sa isang obispo. Di ba? At hindi lang galing sa isang obispo, it is even confirmed by Pope Francis na Santo Papa. Hindi niya sinasabi in the same way na sinabi ni Father or Bishop Garon, pero ganon din ang kanyang sinabi. Sabi nga ni Pope Francis na malabang walang nagpupunta sa impyerno sapagkat napakabuti rin ng Panginoon Diyos. Yan sa Amerika, Brother Lodi, hindi ba? Puntahan natin yung Pilipinas. Opo, ano nangyayari sa atin ngayon? So halimbawa, ang ating sariling Bishops' Conference. Sabi nila, kinontra nila ang ating Presidente Duterte. At sabi nila na mali raw ang capital punishment. Sabi ng mga obispo. Opo. Sapagkat yung ating Congress just approved yung Death penalty? death penalty. Ngayon, tatanungin natin sinong tama? Tama ba yung mga obispo? O tama yung ating Kongreso? Kung titignan mo ang turo ng Simbahan Katolika, for the last 2,000 years, the Catholic Church had approved capital punishment as a teaching of God and the teaching of the Catholic Church. Ano ang basis ng Catholic Church kung bakit umaayon sila sa turo ng capital punishment? Ito po ba ay nakasulat sa Bible? Sinabi ba ito ng ating Panginoon? Nakasulat yan sa Scriptures at si San Pablo ang talagang nagpaliwanag. Ang reasoning ni San Pablo ay ito, ang mga kriminal daw ay dapat ayusin ng mga obispo at ng mga pare. Tama naman talaga. Opo. Di ba? Sapagkat ang kailangan ng isang kriminal ay repentance. At ang dapat magturo ng repentance ay ang obispo at mga yung pare. Opo. Pero kung yung mga obispo at pare hindi marunong ituro ang repentance, anong gagawin ng isang presidente na hindi naman niya alam ang theology of repentance? Hindi naman spiritual ang dapat ayusin ng presidente ng Pilipinas, hindi ba? Opo. Siyempre, kuwan lamang yung politics, yung political, Yung pangkabuhayan ng yung buong Peace and order Pilipinas. po. pangkabuhayan, peace and order. Kaya sabi ni San Pablo, kung hindi maaring ituro ng mga obispo ng pare kung paano dapat magsisi at panibagong buhay ang isang kriminal, yung mga presidente at saka mga Congress, hindi naman alam kung paano aayusin yun. Opo. Kaya binigyan sila ng Panginoon Diyos ang kapangyarihan upang tapusin yung buhay ng isang kriminal. So nakita mo yung dahilan. Opo. Sapagkat hindi naman nila alam ang spiritual solution. Pero Father, kung ako ay naniniwalang wala namang impyerno sa mga ginagawa kong kasalanan, edi ipagpapatuloy ko na lamang ang gawain kong kung ano yung gusto ko. Total, wala namang impyerno pala akong pupuntahan. Napaka-delikadong turo yan, Father, hindi po ba? Tama yan, kaya makikita mo yung sinabi ni Bishop Garon na sinabi rin ng Santo Papa, Pope Francis, na napakabuti ng Panginoon Diyos na wala siyang dadalhin sa impyerno. Ang reasoning ay, bakit po
paparusahan pa yung isang kriminal kung hindi naman pupunta sa impyerno? Mukhang kulang ho yata ang paliwanag ni Pope Francis, Father. Sapagat ang Panginoon, sinasabi nga nila, ay just and merciful. Justice, makatarungan at maawain. Kung makatarungan ka, hindi dapat kung anong ginawa mo, siya mong dapat tanggapin. Ganun po ba yun? Tama ka. At hindi na natin kailangan tanungin anong dahilan ni Bishop Garon na sinabi niya yon na walang impyerno. Hindi rin natin kailangan tanong kay Pope Francis bakit niya sinabi na napakabuti ng Diyos na wala siyang dadalhin sa impyerno. Ang dapat nating tanongin is ano ba talaga ang turo ng simbahan katolika, hindi ba? Pakipaliwanag nga po, Father. At ang turo talaga ng simbahan katolika ay binigkas nga ni San Pablo na tinatawag niyang the power of the sword. Ang sabi niya, sapagat ang mga politicians like Congress at ang Presidente ng Pilipinas, hindi naman kanilang trabaho na magligtas ang kaluluwa. Ang kanilang trabaho talaga ay dapat ayusin yung patagbuhin ng mainam ang gobyerno, ang Pilipinas, etc. Yun lamang kanilang Trabaho. goal, hindi ba? So sapagkat hindi alam ng gobyerno natin, ng presidente at ng mga congressmen, ang spiritual solution for the criminals, para yung conversion ng criminal, binigay sa kanila ang kapangyarihan na tapusin na lang yung buhay, capital punishment, sapagkat yun lamang ang alam nila eh. Hindi ba? Father, iniisip ko lang, yung capital punishment, hindi, yun ang kanilang inisip para tapusin ang buhay. Pero meron ding spiritual na, pag binigyan mo ng capital punishment, would it not help them to maybe stop the crime? Parang tigilin ang kanilang ginagawa? Could it help? Yun ang spiritual reason na yun. Spiritual reason. Ibig sabihin, ang mga obispo at mga pare, dapat turuan nila yung kriminal how to stop committing sin. And then to repent, magsisi sila sa kanilang kasalanan upang hindi na nila ulitin yung kanilang kasalanan. Opo. Sapagkat pag yung criminal na yan ay hindi nagsisi, uulitin niya Opo. yung kanyang kasalanan. Kawawa naman yung mga yung mga innocent mga tao, Mga diba? victim. Yeah. Kaya ang turo ng simbahan katolika ay kung yung mga obispo at yung mga pare hindi alam turuan yung mga kriminal kung paano magbago, pabayaan lang nila yung mga government, yung mga Senate, mga legislator, mga presidente, to impose capital punishment sapagkat yun ang talaga ang alam nila on how to solve the solution. Opo. Pero sabi nga, Sister Tachi, may spiritual benefit pa rin yun, yung capital punishment. Ano po? Sapagkat yung kriminal na yun, hindi magsisisi unless takutin mo. Ano magbibigay ng takot sa kriminal? Normally, pag iyan magiging kamatayan mo ang iyong ginawang kasalanan. Capital punishment. Kaya pag inimpose mo yung capital punishment, mas siguradong magsisisi yung kriminal than to avoid capital punishment. Sapagkat without capital punishment, hindi magsisisi yung kriminal pag walang capital punishment. Pag hindi nagsisi yan, pag namatayan, diretso yan sa impyerno. Kaya yung mga obispo natin, mga pare who are against capital punishment, are in fact sending the criminals straight to hell. At yun ang sabi natin, hindi nila alam yan. Kaya tinuturuan tayo ng isang bagay na mali. Kaya tayo confused. Sabi nga raw nila kapag mayroong capital punishment, parusang kamatayan, ay iyon ay
para mapigilan ng paggawa ng masama ng tao dahil sino ba ang taong gustong siya ay mamatay? Wala naman po siguro. Kaya yun ay isa sa mga dahilan upang mapigilan ng paggawa ng kasamaan. So yung dahilan ng gobyerno for imposing capital punishment has a very spiritual benefit. Merong spiritual benefit. Kaya nga si San Pablo, sabi niya, kaya nga yung mga presidente binigyan ng power of the sword to impose capital punishment kasi nga merong spiritual benefit. Yun ho ba'y makapagpapapigil sa isang masamang gawain? Yung ganoong kaisipan, Father? Hindi lang magpipigil, kundi first, it will encourage the criminal to repent muna ng kanyang mga nakaraan na kasalanan. At pagkatapos, tama ka, Brother Lodi, pipigilan siya to do it again kasi nga nag-repent siya, nagsisi siya, di ba? Father, sa susunod na broadcast, pakipagpatuloy lang po niyo inyong paliwanag dahil wala na ko tayong oras, mga kaibigan. Muli, abangan po ninyo ang Spiritual Dialogue with Father Udon de Castro. Dito pa rin sa munting bayan ng Diyos, ang Cariana Lay Monastic Community. Sa susunod po, mga kaibigan. Hosanna, Hosanna.